Hi guys! Welcome to my vlog. So for today, ang i-share ko sa inyo, nakatanggap kasi ako ng notification kanina, and natutuwa ako kasi it's a early Christmas gift for me kasi nanalo po tayo sa isang raffle contest, and doon sa raffle na yon, mamaya papakita ko sa inyo. May sinend po sa akin email at instructions kung paano po ma-claim yung napanalunan po natin. So para po sa kalaman lahat, yung papremyo po, isang brand new car po. So excited po ako kasi magpapasko na, tapos nakatanggap tayo ng ganitong klaseng blessing, kaya natutuwa po ako na ibahagi at i-share sa inyo yung napanalunan po. So yun, samahan niyo po ako mamaya, papakita ko sa inyo yung email, tapos kung ano yung mga instructions para makapag-claim sa mga ganitong klaseng online na parapol. So tara, tingnan natin yung email na natanggap ko. So ayan guys, papakita ko nga sa inyo yung email na natanggap ko, na nanalo daw ako ng sa raffle nila. So ayan, yung email was, kita nyo, nanalo daw ako ng brand new car, at para ma-claim ko yung price ko, kailangan ko na i-click yung link na nandun sa baba. So tara, i-click lang sandali. Okay. Oh, ayan guys, so kitang-kita naman na talagang legit yung legit. So talagang mapagkakatiwalaan natin na legit yung website na to. At may nakalagay pa na hashtag not a scammer. So not a scammer. So oh no! Sa pamamagitan nito, makasigurado tayong hindi talaga sila scammer o hindi sila nang-scam. So eto na, nanap ko lang kung ano pa yung ibang instruction ng pwede natin gawin para maiuwi na natin yung brand new car. Sana puti din. So maganda kasi yung puting kotse, So ayun guys, pinakita ko lang sa inyo, dinemo ko lang sa inyo kung paano ba ginagawa ng mga scammer tsaka ng hacker yung mga ganitong klaseng panloloko. So guys, bago kayo mag-click ng link dun sa mga natatanggap nyong email or SMS, magdalawang isip muna kayo. Suruin nyo mabuti yung link na nakalagay doon, and mas mabuti po na wag nating i-click yung mga link na yun, kasi baka mamaya isa pang phishing email. So mahirap na kapag na-click natin yun. Ano ba yung mga pwede mangyari sa atin kapag na-click natin yung isang phishing email? Isa na po dito, pwedeng nilang ma-access yung mga devices nyo, So papakita po natin mamaya kung paano, ano yung makikita, posibleng makuha ng mga hacker o ng mga scammer pagka nag-click tayo ng link, and ano pa yung mga pwede nilang gawin kapag na-click po natin yung link. So isa po dyan is syempre, baka manakaw yung inyong mga sensitive information, yung inyong mga pangalan, birthday, tsaka yung iba pa mga information na yon. Pwede rin nilang makuha yung mga account niyo sa Facebook. So yung mga Facebook account niyo, bukod doon yung mga GCash at mga bank account details. So iwasan po natin na mag-click talaga ng link na yan. Isa din po is mas maganda kung bago po natin i-click yung link na yon, tingnan po natin kung talagang nanggaling po sa dun sa legit na website. Ano po yun, sinasabi nilang legit na website, na kahit na may nakalagay dun sa website na legit website daw sila, pero mas maganda po tingnan natin mabuti at suriin natin yung URL na tinatawag. So ito po yung kagaya po ng facebook.com. Para ma-access yung facebook.com sa browser nyo is
nakalagay naman po sa URL na www.facebook.com yung URL niya. Kagaya din po, halimbawa sabihin natin may mag-access kayo ng GCash, ganoon din po sa GCash, i-access niyo po yung gcash.com. So mas mabuti rin po i-check niyo sa Google, i-search nyo yung GCash. For example, mag-access nyo talaga yung GCash account nyo o mag-access kayo ng BDO, BPI or any other bank kung di nyo kabisado yung website. Punta lang po kayo sa Google, i-search nyo lang doon yung pangalan ng bangko o kung ano man yung website na gusto nyo puntahan, and si Google na po magbibigay sa inyo ng legit talaga na website at hindi po isang scam na website. So yan po yung mga pwede natin gawin para makaiwas tayo dun sa mga phishing email. Kasi pagdating po yung mga hacker na yan o yung mga scammer na yan, ang ginagawa po nila is kinokopya nila yung mga website. So kagaya po, sabihin natin yung bangko na sinabi nila na may natanggap kayong email na yung account nyo na compromise daw o nakuha nila yung password nyo, username and password nyo. So para ma-secure yung account nyo, kailangan nyo daw i-click yung link and mag-login dun sa link na yon. So yung link na yon, kagaya po nung pinaita natin kanina sa demo, hindi po siya official na website, official na lokasyon nung application na yun, nung link na yon, kundi kopya po siya, pinopya siya nung kung saan man na website yon. So halimbawa sabihin natin yung video account nyo, may video website, so makakopya po nila madali lang yun nagagawa ng mga hacker, ng scammer. At pag naglagay kayo ng username and password nyo doon sa account na yun, makukuha yun ng mga hacker. Pag ng username and password nyo ng mga hacker o ng mga scammer, pwede nilang manakaw yung mga account nyo, pwede nilang i-transfer kung saan yun, pwede nilang gamitin pambayan sa mga online orders nila para wala silang trace po. So ingat po tayo, and kung halimbawa sabihin po natin na biktima po tayo na hindi natin sinasadya, dahil syempre minsan pagka nakatanggap tayo ng ganong klaseng mensahe, either sa text o sa email na nahack daw yung account nyo ng mga 10 oras ng gabi, lalo na pagka natutulog kayo at nagising kayo at yun yung kagad na unang bumungad sa inyo. So, siyempre medyo magugulat ka, maalipungatan ka at hindi po natin maiwasan na ma-click ka agad. So ano po ba yung pwede natin gawin? Unang-una, ma-recommend ko po sa inyo is i-restart nyo kaagad yung phone nyo. Wag nyo na po i-shutdown, basta i-restart nyo na po kaagad yung phone nyo, kasi ito po is mapuputol ng phone nyo, ng devices nyo kaagad yung connection nyo dun sa website, yung malicious site na tinatawag po, para hindi na siya makapagbigay ng impormasyon na ninyo dun sa hacker. So bukod po dyan, mas mainam rin po na kontakin nyo yung mga website po, yung sabihin natin yung account nyo sa BDO, BDO yung pag-click nyo na yung phishing email na yon, nagre-redirect agad sa BDO account or sa BPI, kung ano man yung account na yon. Mas maganda po i-kontakin nyo po agad sila para mapaliwanag sa kanila kung ano nangyari, and matulungan nila kayo na hindi mawala yung mga pinaghirapan nyo at mga pera nyo sa bangko. Oh no! So ilan lang po yan sa mga pwede natin gawin. Hindi na po natin gagawin komplikado pa yung ibang mga recommendation kung paano natin yung mga gagawin natin, pero yung nabanggit ko po sa inyo is talagang makatulong sa inyo para hindi na tumala pa yung sitwasyon. Kasi kung na-contact nyo yung mga customer support o yung bangko ninyo, sila po mismo ang gagawin nila, ilalak nila yung account nyo para any transactions na gagawin ng hacker nung mga oras na yon, mabablock na kagad. So at least hindi na masyadong malala, at isa pa matulungan din kayo nung bangko na yon o kung ano man yung kumpanya yon
na matrace kung sino po yung mga hacker, at least mabawasan po sila, no? So yan po yung mga pwede natin gawin. Yan po. Ayan, ito guys, pakikita ko naman sa inyo yung ano ba yung mga pwedeng makuha ng hacker pagka mga scammer pagka naklik niyo po yung link. So isa na po dyan guys yung makuha yung mga information tungkol sa mobile devices nyo, o kung ano man yung devices nyo na ginamit pang-access nung link na yun, ano? So kung ano ba, cellphone nyo, so makuha nun yung information ng cellphone nyo, so kagaya ng yung IP address. So ito po, pasensya na, medyo technical po ito, pero yung IP address is yung internet protocol na address na kung saan malalaman kung nasaan lokasyon ang yung devices mo. So ano po yan, sa internet world, malalaman po nila kung na kanino yung saang lugar nakalagay itong IP address na to. So pangalawa din po, malalaman din nila kung ano yung browser na ginagamit nyo. So kung ginamit nyo po yung Google Chrome o nag-open yung Google Chrome, pagka click nyo po ng link, so malalaman po yung mga ganung bagay ng hacker. At bukod po dyan, posible din pong makuha ng hacker yung exact location address nyo. So, pakikita ko po sa inyo. Ito po, meron tayong link ng Google Maps na sinesend nung link na naklik ko kanina, no, dun sa admin page po ng nung hacker. So makuha ito, makikita dito yung Google Map links na kapag inopen po natin, mag-open itong Google Maps at makikita po dito kung nasan yung exact location po. So malaman kung nasaan po yung lokasyon nyo, kung saan kayo malapit na nandoon. Bukod po dyan, ginagawa po kasi nitong link na inopen natin kanina, nagre-record din po siya ng nagka-capture po siya ng ng picture din sa front camera. So kung makikita niyo po dito, may mga kuha po ako dito ng nakuhanan ako ng ng picture ng sa pag-click lamang po ng link. So pwede rin po nila ma-access yung camera ng mobile devices nyo o ng any other gadget na devices na pwede na i-access nyo pag itong link na to, at pwede nila makuha yung mga picture po ninyo, o yung mga makuha kayo ng picture kung ano yung nasan kayo, at least malaman nila kung nasan talaga kayo o malapit po. Bukod doon, since ito na-capture nila yung camera, pwede rin po nilang ma-access yung mikropono ng mga cellphone po ninyo. So marinig nila yung mga pinag-uusapan po ninyo o yung mga nasa paligid ng mobile phone nyo. So delikado po talaga kung talaga makakapag-click po tayo ng mga link. So iwasan po natin talaga mag-click ng link. So kagaya po nito, ito is ginawa lang po natin talaga para sa presentasyon na to, para at least mapakita ko po sa inyo kung gaano po ba talaga kadelikado at gaano kaseryoso ang pag-click ng mga links na natatanggap natin galing sa mga scammer o mga hacker. So yun po, sana makatulong po ito sa inyo na at least malaman po ninyo kung ano yung mga posibleng mangyari, kasi kalimitan ang mga nakikita po natin sinasabi lang sa mga television, sa mga social media, sa YouTube, na pwede po makuha yung mga informasyon na yon, pero hindi po nila mapakita na kung totoo ba o hindi. So ito po, tinutulungan ko lang po kayo na at least malaman na talagang
totoo po yung sinasabi ng mga eksperto na nasa TV at yung mga nakikita niyo po sa mga pelikula, sa mga palabas na ano ba yung mga paano nila ginagawa yun. May katotohanan po yung karamihan dun sa mga yun. Yung iba po syempre hindi para sa magandang palabas, medyo na-exage, pero karamihan po ng nakikita nila totoo po at kaya po talaga gawin ng isang hacker kapag na-click nyo po yung isang link. Isa din po ang mga stealer din ng hacker o ng mga scammer po dito kapag na-click nyo yung link, posibleng hindi naman po nila hindi ganito yung ginagawa nila. Pwede naman po silang pag na-click nyo yung link, ang ginagawa po ng mga ibang hacker o mga scammer iiwan po sila nung tinatawag nating malware po. So yung malware na yun, ang ginagawa niya install siya ng tinatawag nating keylogger. So lahat po ng activity ito sa phone ninyo kinokolekta po ng logger na yon at sinesend po dun sa hacker, dun sa kung sino man yung gumawa po noon and mas marami po ang pwede nilang makuha pagka ganung kamaraan ang ginawa ng hacker, kasi pwede nilang makuha kaagad yung mga login credentials nyo na hindi nyo nalalaman at kahit na po mag-restart kayo ng phone, posibleng hindi rin po makatulong yon. So mas maganda rin po talaga na may antivirus din tayo sa mga devices natin at the same time panataliin po natin na updated yung mga apps po natin sa cellphone. So kadalasan pagka nag-update po yung cellphone natin, medyo nakakirita dahil unang-una kumukonsumo ng mobile data po, tsaka ng mga wifi. Pangalawa is syempre sa dip na na-open na natin yung app, hindi natin ma-open dahil nag-update yung mga apps. Pero itong mga bagay na to is malaki po ang maitutulong sa atin. So kagaya nga po ng ibang mga gamers dyan, so familiar naman po sila palagi, lalo na yung mga naglalaro ng Mobile Legends, yung Call of Duty na laro po, na palagi pong na-update yung kanilang game para mapaglaro po sila. So ganoon din po sa ibang mga application, mas maganda po na talagang ma-update po yung inyong mga application para makaiwas po tayo at makasiguro na safe po yung mga account natin sa online and yung mga scammer po, yung mga hacker. So yun po, sana makatulong sa inyo at sana po na napakita ko ng maayos at may paliwanag na maayos na ano ba yung ano yung posible mangyari at gaano ba delikado at seryoso ang pag-click ng mga link po sa mga email tsaka sa mga text. So po, salamat sa panonood at sana nakatulong po sa inyo. At kung kayo po ay may natutunan sa video na to, huwag niyo po kalimutan mag-click ng like and mag-subscribe na rin po sa channel ko. Salamat at see you po ulit sa susunod na video ng aking channel.